issue ng responses sa dalawang AOM, nagkaroon po ng Committee on Good Government and Public Accountability hearings po noong November 2024. At dito po nagkaroon ng statement si Ms. Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer ng OBP, na by the directive of BP Sara, binibigay po niya ang cash advance for confidential fund kay Colonel Raymond Dante Pila Chica. Before we go into that, Your Honor, please, presiding officer, this witness alluded or has testified that there was a Committee on Good Government and Public Accountability, CGGPA hearing. Kailan to? November 2024 po. Yes. For the understanding and appreciation of this honorable court, this was subject of a motion for judicial notice of the prosecution and the transcripts of that hearing as to its actual occurrence, as to what transpired, Your Honor, have been subject of judicial notice. Your Honor, Mr. Witness, Madam Witness, sinabi mo na nag-testify si Ms. Gina Acosta. Nandun ka ba sa hearing na yon? Yes po, nandun po ako sa hearing na yun. Bakit ka nandun sa hearing na yon? Kasama po ako sa resource persons from COA na umattend po doon. Nasubpina ka ba? Yes po. Bakit ka sinubpina? Kasi ako po yung staff na nag-conduct ng evaluation po ng mga documents na sinubmit in relation sa liquidation ng confidential fund ng OBP at DepEd. Okay, and you said that in that hearing of the Committee on Good Government and Public Accountability, nag-testify ang isang Miss Gina Acosta. Ito bang Miss Gina Acosta yung sinabi mo kanina na Chief of Staff? Ay, hindi. Sino? SDO ng Office of the Vice President? Yes po, si Miss Gina Acosta po. At nakilala mo siya sa hearing na yon, na nandun talaga siya? Opo, nagpakilala po siya. Nagpakilala siya sa'yo? Hindi po, doon sa hearing po. Sa Kaya hearing. na-identify ko po na siya po yun. And anong sinabi niya? Anong narinig mong sinabi niya sa hearing na yan? Na by the directive po of BP Sara, binibigay niya kay Colonel Raymond Dante Pila Chica, head ng Vice Presidential Security and Protection Group, yung cash advance po for confidential fund. Na sinabi kay Gina Acosta ng Vice President na ibigay niya kay isang Colonel La Chica. Sino itong Colonel La Chica? Siya po yung head ng Vice Presidential and Security Group po nung time na yun. Itong Colonel La Chica, hindi siya Senior Disbursement Officer? Hindi po siya, Special Disbursement Officer? hindi po siya ang SDO. Ano ang kinalaman ng isang head ng security sa disbursement ng confidential funds, kung alam mo? Under po kasi sa joint circular, nakalagay po doon na sa responsibility ng SDO na siya yung mag-disburse ng cash advance. And meron din pong provision under 6.1.1 na hindi under no circumstance shall cash advance for confidential fund be transferred from one accountable to another po. So, kung ano ang nakalagay sa circular na yan, 6.1.1, yun lang dapat ang officer na dapat mag-disburse ng pondo. Yes po, si SDO lang po. Paano kung ang Vice President mismo, Vice President, yung head ng agency, ang siya mismo nag-instruct kay Ma'am Gina Acosta na bigay ni Gina Acosta kanyang SDO kay Colonel La Chica. Tama ba yun sa palagay ninyo o sa evaluation ninyo, Madam Witness? Objection, Your Honor. Kindly turn on the mic of the counsel for respondent tech. And why is it off? Hello. The witness is incompetent to answer that question. If she knows, counsel, witness may answer. Under If po you know, Celine. If you don't, you can also say so. Okay po, thank you po, Your Honor.
Under po kasi sa joint circular, it is the SDO na mag-disburse ng cash advance. And ang participation po dito ng head of agency is to oversee, kasama po sa responsibility niya, to oversee the agency-wide use ng kung paano po ginagamit ang confidential fund. So ang sagot sa tanong ay, ang tanong ko ngayon, sa sinabi mo, sa palagay mo, bakit ka nabahala na si Miss Acosta, Your Honor, I have not yet asked the Let question. the Your Honor. council finish her question. Council for response. Why does it concern you, as you stated, that Miss Acosta admitted to transferring the confidential funds Your Honor, please. to Colonel La Chica? Are you done, Attorney Kupunan? Yes, Your Honor. Yes, council for Your response. Honor, the witness did not say that she was concerned about it. So that's the leading question. Misleading, sorry. Kindly Misleading reform, counsel. You already established that the witness heard Gina Acosta under oath testify that she was instructed by the Vice President to give the funds to What observation or significance did you draw from the admission by Ms. Acosta in this Committee on Good Government and Public Accountability hearing? What observation or significance did you draw personally from this admission? This is a direct violation po ng joint circular, specifically yung item 6.1.1 po. Again, 6.1.1. Are you familiar? Are you competent to testify on what 6.1.1 is? Yes po. Bakit? Kasi po, ang nakalagay dito is hindi po pwedeng ibigay ito ng SDO sa ibang officer po. Your Honor, please. counsel for respondent. The question is unresponsive, Your Honor. She was asked, why are you competent to testify on 6.1.1? The answer rather is unresponsive. Witness is directed to answer yes or no. If she is competent, she's going ahead of the horse. Yes po, kasi ang basis po ng audit namin is the joint circular. Okay. Attorney Kapunan, you may proceed. What next did you do in relation to the liquidation of the OVP's confidential funds after this committee hearing? After po the committee hearing, together, after din po na ma-evaluate yung mga liquidation documents and yung mga responses, I drafted po a notice of disallowance and sinabit ko po ito sa aking division chief for her review. Okay. So ikaw mismo ang nag-draft ng notice of disallowance. Yes po. Anong basis nito? Itong notice of disallowance. Ang una po is yung yung kanina pong nabanggit ko na yung directive ni BP Sara na ibigay ni Miss Gina Acosta yung cash advance for CF kay Colonel La Chica, which is violation of under 6.1.1 of the joint circular. And after the evaluation po nung responses, the amount of 261,300,000 was also disallowed kasi nga po yung payment of rewards amounting to 62 million were not supported with documents evidencing success. And yung purchases po nila ng supplies and provision of medical and food aid in a total amount of 199 million based on the acknowledgement receipts po, hindi ma-ascertain na these are for purchase of supplies. Kaya po nanghingi ako ng additional documents po. And yung pang-apat po is based sa evaluation ng mga acknowledgement receipts for the third quarter, may disbursement po doon for purchase of information na nabayaran before ma-release yung cash advance na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Okay, so dahil dito sa mga reasons na yan, nag-issue ka ng notice of disallowance. If shown to you, itong notice, will you be able to identify the same? Opo. Your Honor, please, can we ask Attorney
De La Cruz. Assistant Ochoa. counsel may approach. This has been pre-marked as Exhibit P-1-13-F, Your Honor, for the prosecution. And for the record, respondents 1-9. Please proceed, counsel. Yes, Your Honor. Again, for the record, this is likewise respondent's exhibit, the same as prosecution, which, again, they refuse to stipulate on. How much, Madam Witness, was disallowed in your notice of disallowance? Yung buong amount po na 375 million pesos. 375 million. Anong period ang covered nitong 375 million na to? Bale, ito po ay for the 3 quarters of 2023. Tig 125 po per quarter. And this is being flashed on the screen as well. Sino-sino ang responsible persons in connection sa notice of disallowance na inisyu ng COA ICFAO dated March 31, 2026? Ang mga persons po ay sina VP Sara, the SDO Ms. Gina Acosta, ang Chief Accountant Ms. Julieta Villa del Rey at si Colonel Raymond Dante Pilachica po. Now, you said that respondent Duterte, Sara Duterte, is accountable. Why? Bakit accountable ang Vice President Sara Duterte? Because she approved po the transactions and the utilization of the cash advance po. Saan nakalagay sa mga dokumento ang inapprove ng Vice President mismo? Yung sa accomplishment report po. Sa mga lahat ng accomplishment reports. Ito naman, Ms. Gina Acosta, why do you say that she is also accountable? Kasi po siya ang special disbursing officer at responsibility po niya na i-disburse ang cash advance. Okay. Pag sinabing accountable, no? Hindi naman tayo accountant. Ano sa layman's term ang ibig sabihin ng accountable? May yung taong may pananagutan po dun sa pondo na binigay sa kanya. Okay. May pananagutan. So ang Sara Duterte, Vice President, may pananagutan. Opo, tama po. Bakit? Anong nature ba ng pondo na yan? Kasi po ito is pondo ng bayan po. Pondo ng bayan. In English naman, public funds. Opo. Baliktad. Miss Gina Acosta, bakit naman siya accountable? Dahil siya po ang designated na special disbursing officer and responsibility po niya na i-disburse ang cash advance. Okay. At bakit? Hindi ba niya ginawa yung kanyang responsibility ng mag-disburse? Objection, Your Honor. Leading question. Why do you say that she is an accountable officer? Reform counsel. What? No, you already did. So, I reformed, Your Honor. I know, you already did. Please continue. Pwede pong paulit yung tanong. You mentioned that Gina Acosta ay accountable officer rin. Bakit? Dahil sa kanya po ibinigay yung cash advance siya po ang designate na special disbursing officer at siya po yung accountable dun sa pag-disburse ng cash advance for confidential fund. Sinabi mo, naging basihan mo ang joint circular. Saan naman nakalagay ito sa joint circular na isang SDO ang dapat responsible sa pag-disburse ng tinatawag na public funds? Nakalagay po ito dun sa responsibility niya and gaya ng nabanggit ko po kanina dun sa item 6.1.1 na hindi ito pwedeng i-transfer from one accountable to another. Incidentally, pag ganyan sa mga companies, yung mga naghahandle ng mga pondo, may bond. May bond tinatawag, no? Dito ba, sa Office of the Vice President, accountable
public disbursement Objection. officer. Saan kaya? What is the, Meron ba sa circular ang nakalagay na kailangan magbigay ng bond ang SDO? Your Honor, please. yes, Council Leading Correspondent. question. I'll consider it preliminary, Council, because I think it's a given that SDO should have a bond. Kindly answer, Madam Witness. Nakalagay po ito sa joint circular. Your Honor, pwede po bang mag-refer ako sa joint circular? You may, Celine. Nakalagay po ito dun sa item 6.1.2. Sabi po dito, cash advances for CFN or IF shall be drawn by duly designated and banded SDOs or head of agency for the implementation of a program, activity, and project. Yan po. That will be yan enough. ang- May I proceed? Council may proceed. Okay. So sa binasa mo, ang SDO ay dapat magbigay ng bond. Do you have any knowledge if this Gina Acosta gave a bond pursuant to that joint circular provision that you read? Yes po, naka-attach po ito dun sa liquidation documents. Required po ito sa joint circular. At magkano naman? Kung ang amount ng Office of the Vice President confidential funds ay 500 million pesos, magkano naman ang bond na sinabi mo naka-attach ang dokumento sa mga sinabmit ng OVP? Magkano ang bond? Hindi ko na po maaalala yung kung magkano, pero based po sa evaluation ng mga documents, enough naman po yung band ng SDO para i-cover yung cash advances niya. If the amount is the amount stated, if you recall? Hindi ko na po maalala yung kung magkano yung band. Pero during the evaluation po, hindi po namin naging findings yun. Okay. Ngayon naman, if the SDO is a bonded, at sinabi mo si Gina Acosta ay may bond, in the provision that you read, is it allowed for a Gina Acosta, isang bonded na senior special disbursement officer, na mag-transfer ng kanyang responsibility sa isa pang officer? Your Honor, please. Yes, Council. Leading question, Your Honor. Actually, I would have sustained it because she asked and answered. Already answered, Council. You said, I will reform you on. Yes, she already answered that question earlier. Kindly reform, Council. Ito namang Miss Villa del Rey, why did you say she is an accountable officer? Dahil po dun sa liquidation report, sinertify niya na complete and proper yung mga liquidation documents po. Pero upon the evaluation po, hindi po ito complete and proper. And Colonel Chica, Dahil po siya ang nag-disburse ng cash advance despite not being the special disbursing officer ng Office of the Vice President. and why is that? Is this among your observations? Yes po. And what did your observation indicate about Colonel La Chica? Yun nga po, ito po yung isang mga ground kung bakit po na-disallow yung total ng 375 million. Sa pagkaalam namin, based on our understanding, may mga stages yan. Ano? Ang unang stage ng evaluation, audit, observation, memorandum. Tama? Opo, tama po. And in the case of the Office of the Vice President, naka-issue kayo ng AOM. Opo, tama po. Ang next stage dapat dyan,
ay ang notice of suspension. Tama? Opo. Now, in the case of the Office of the Vice President, pagkatapos nagbigay ng response ang Office of the Vice President sa AOM na inisyu ninyo, anong nangyari? Anong ginawa ng Office of the Vice President? Nag-respond po sila sa AOM po. So nag-respond sa AOM. Did the response address, sinagot ba ng response na yan ang lahat ng observations, lahat ng non-compliance, lahat ng discrepancy, deficiency na pinoint out nyo sa AOM? Based po sa evaluation ng mga responses together with the attached documents po, hindi pa rin po ito naging compliant sa joint circular. And what did you do? What did your office do, if any? Kaya po, nag-issue po kami ng notice of disallowance. Bakit, Madam Witness? Sa pagkaalam natin, pagkatapos ng AOM, dapat notice of suspension. Bakit nyo agad in-issue ang isang notice of disallowance at hindi na kayo nagbigay ng notice of suspension muna? Bakit diniretso ninyo sa disallowance? Dahil nga po sa naging statement under oath ni Ms. Gina Acosta na ibinigay niya yung, na by the directive of BP Sara, binigay niya kay Colonel La Chica yung cash advance for CF, which is a violation po ng joint circular, making it irregular po. Apart from this joint circular of 2015, please confirm kung meron mga rules and regulations na in-issue ang COA para sa mga settlement of accounts, if you know. Ang basis po namin is yung rules and regulations on settlement of accounts po. Anong ibig sabihin nun? Anong particular provision? Pwede pong pakiulit yung tanong. Sinabi mo na merong rules and regulations on settlement of accounts. Opo, meron po. At instead of a notice of suspension, diniretso nyo agad sa notice of disallowance. Opo, tama po. Anong pinagbasihan ninyo nito? Dahil nga po, ang definition po ng notice of disallowance based on the joint circular is yung transaction po appears to be illegal, improper, or irregular. And in this case po, yung naging transfer po is a direct violation, making the transaction irregular. Kaya naging notice of disallowance na po yung inisyo namin. Okay. So itong pag-transfer ng responsibilidad sa disbursement na hindi naman special disbursement officer, sinabi mo, illegal. Doon po siya sa irregular, which is violation po siya sa joint circular. Okay. So yung joint circular nakalagay illegal, improper, at irregular. Ang sinasabi mo ay irregular. Opo, tama po. At bakit irregular ulit? Kasi po hindi siya Ask and answered, Your Honor. Ask and answered. Asked and already. answered, Counsel. Okay. What is the status of this notice of disallowance at present, if you know? nasa Ask and answered already, Your Honor. I don't quite remember, Counsel. It was would be not okay asked to yet, repeat. Your Honor. I It think would be okay to counsel. repeat nevertheless. Yes, Ms. Eileen. What is the status of this notice of disallowance? nasa prescribed period pa po ang OBP para po mag-appeal sa commission proper po. Okay. With the indulgence of counsel, and what is the prescribed period to appeal before the commission? 180 days po after nila ma-receive yung notice of 6 disallowance. months. Opo. You may proceed, counsel. And to your knowledge, are they still well within this 6-month period to Ask and submit? answered already, Your Honor. Your Honor, please, it is within, this is follow-up to the question of the presiding officer. What is the period? 180 days. My question is the 180 days still currently applicable? Yes po. Okay. Next, Madam Witness, are you still okay? Opo.
Punta naman tayo dito sa Department of Education. Before you move on, Counsel, with the indulgence of Attorney Kapunan, Ma'am Sailin, so dahil binigay di umano kay Latsika ni Gina Acosta, dinisalaw niyo na lahat. Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, inisyu niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-a-appeal sila. Opo. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings. Wala pa Okay. silang response doon. Wala pa po. Wala Doon pa na rin lang kayong- po. Doon na lang po sa appeal. Doon na lamang. So inisyu nyo to nang hindi naririnig yung panig nila. Opo. You may proceed, Counsel, to the DepEd. What is your participation, Madam Witness, in the post-audit